Colonel Francel, hindi po mawawala sa isip ng tao na magkaugnay yung responsibilidad ng pulis at ng armed forces. Pero sa darating na halalan, parang tila may pangamba ang mga tao na baka yung pagkakaugnay na yon dapat mas maging malinaw. Halimbawa po, ano po ba yung outlook sa bahagi ng Armed Forces of the Philippines in terms of yung hotspots o areas of interest? Saan po sa tingin ninyo may dapat tutukan pa ng higit para maiwasan yung mga patayang nagaganap ngayon sa Abra o yung mga isolated incidents ng killings na parang police public order duty pero apektado ang lahat. Ano po yung tungkulin ng armed forces dito? Dito naman ma'am, no, tayo naman po ay working closely and hand in hand. Very, very close po ang coordination natin sa lahat ng ahensya. Iisa lang po tayo, lahat po tayo ay Pilipino. And ang layunin po natin ay mapanatili po no, na payapa at of course ligtas ang ating mga mamamayang Pilipino. So while their role is law enforcement, sa Mm. atin po ay national security, maghahalinhinan naman po kami sa pag-perform nito. So kung meron pong mga areas na kailangan nila ang tulong ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, na nanirito po kami. Pero sa pag-imbestiga po and any law enforcement function, unless we are deputized po, then sila pa rin po ang main po and lead in those cases. Okay. So tulong po kami and sama-sama po kami para po sa parating na halalan, binigyan na din po kami ng malinis na mandato rin po rito. Under po tayo ng COMELEC sa mga ganito po. So sa pag-protect po sa mga pag-transport ng balota, sa mga presinto habang bumuboto, sa mga hotspots po, dadamihan natin ang tropa natin dyan. Kapag ka po any po na kailangan po ng Armed Forces of the Philippines po na rule. But since we are non-partisan po, hindi po kami kasama no, sa mga pagbibilang o kung ano man. Mainly po, ang role po namin dyan is to establish the checkpoints nga and more on the national security aspect and protecting po the security of our Filipino people po. Okay. National security aspect, di ba po may internal threats, meron ding external threats. Sa inyo hubang pagtataya, meron pa bang mga significant internal threats sa mga local armed groups na parang kailangan bantayan? Kasama na dito yung NPA, yung Abu Sayyaf, at saka yung iba pang grupo. Ano po? Meron pa hubang significant internal security threat? Yes, ma'am, no. Since the start of the year, nung January po, none other than Commander-in-Chief gave po our orders, sa marching orders po sa ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas na tapusin na po itong internal security operations issues Okay. natin. Mhm. At mag-transition na po tayo to territorial defense dahil ito Correct. po ay malaking hamon na hinaharap natin ngayon. And nakita nyo no po all throughout the year, ma'am, ang mga news po natin dyan kung paano po talaga natin tuluyang inuubos na po ang puwersa na ito. Pero ang maganda pong inote dito, ma'am, ay napakalaki po ng bilang ng nagsusurrender. So Okay. hinihikayat po namin no ang natitirang porsa na itong kabilang grupo na magbalik loob na po sa pamahalaan and let's together fight a bigger challenge which is territorial defense. And with that po, we transition na rin from internal security operations to territorial defense para ang ating kapulisan na rin po magkaroon na din po sila dito sa kanilang role na rin po na patuloy na rin po ang kanilang law enforcement and keeping the peace na po that we have attained. And ang sinasabi po natin dyan, napakarami pong lugar ngayon ang nagde-declare ng insurgency free. And po natin binibitawan ito, ma'am. While we pull our forces towards territorial defense, meron po tayong natitira to keep the peace and order po situation in certain areas po para po hindi na po mag-recur ang insurgency problem natin. And we are well within targets and nagbukas na nga po ang Mindanao para po sa ibang areas for tourism, di ba po? So napakaganda po nitong development para sa atin. And sana po tuloy-tuloy na po yon as we continue with our pursuit operations and our continuing operations po to once and for all finish our insurgency problem here inside our country. Nabanggit niyo yung Mindanao, unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pero recently, may mga kaso ng supposedly erido daw, away pamilya. At meron pa rin hindi pagtanggi na maraming political clans o angkan doon sa lugar na yon na may hawak o may access sa mga baril at armadong grupo. Ano po yung outlook sa BARM elections, ma'am?
Ito ma'am ay talaga pong tinututukan natin, no, and pinagpe-preparean po talaga natin accordingly. This is very historical po on our part. And because of this, we acknowledge po that we really have to pool more resources and personnel po to make sure po that this will become a very peaceful election. Ang sinasabi po natin dito, to halal ang BARM, no? And sana po talagang pagtulong-tulungan po natin pati po dyan sa area para po talagang we are able to conduct this successfully and peacefully po. So we are preparing together with all other agencies involved in this and looking forward po, no, for peaceful elections to ensue. But of course, our intel operatives are making all the necessary operations in order to know po how we would better be equipped and prepared po to make this a successful elections in the future. Okay. Ngayon, ang isa daw pong iniintay nila sa BARM yung paglulunsad ng mga inquiry at yung desisyon ng Amnesty Commission. Kasi po, di ba po, meron daw mga ilang Bangsamoro commanders na gusto namang sumali o lumahok sa halalan. Kaya lang tapos na yung pag-file ng certificates of candidacy. Pero naantala yung kanilang plano na parang take the path to peace. Kasi mabagal yung implementasyon, yung comprehensive agreement on the Bangsamoro. Ano ho ba yung tingin ninyo dito? I think you sit, doon sa parang monitoring committee ng Bangsamoro comprehensive agreement. Parang tila mabagal, pati yung decommissioning, ng mga armas. Ito po ma'am, ang lead po natin dito is our OPAPRO po, no? Right. And maganda po ang numero natin with the numbers po availing of amnesty program. So sa amin po sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, tumutulong po tayo sa pag-implement po nitong mga programa po ng ating Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity. And we are well on our way po talaga na nakita po natin how different programs have been successfully implementing this po as a whole of government approach. So meron pong role dyan ng ating NTF-ELCAC, may role po ang Sandatahang Lakas, and kanya-kanya din po tayong gumaganap na kanilang tungkulin. And sa pagtutulungan ito ma'am, we're looking forward po to make this a successful event. Ang lahat naman po is ang gusto po natin, ang hangarin po natin is to attain just and lasting peace. And ito po, looking at all of these programs, pagtulong-tulungan na din po natin para ma-effect po ito successfully na. Para rin naman po ito para sa mamamayang Pilipinas.